Sama-sama kaming kumain ng tanghalian sa ilalim ng cottage. May lamesa at bangko na gawa sa kahoy sa loob ng cottage, habang gawa sa binigkis na dahon ng nipa ang bubong nito. Napakaraming inihandang pagkain ni Cheska. May inihaw na liempo, hotdog, kalderetang baka, pansit at fried chicken. May fruit salad din ginawa si Cheska bilang panghimagas. Ang dami naman nating pagkain. Ano ba ito? Wala nang uwian? Biro ko habang nakapaikot kami sa mesang puno ng pagkain at inumin. Katabi ko si Cheska habang katapat ko naman si Francine. Si Raymart naman ay palaging nasa gilid ng kanyang ina. Oo, pang 3 araw yung hinanda ko eh. Biro pa ni Cheska. Masaya kami nagkainan habang panay ang aking pagtawa. Masaya kami nagkainan habang panay ang pagtawa ko. Biling-bili naman ng mag-iina ang mga binibitawan ko mga jokes. Napapansin kong titig na titig sa akin si Francine habang ako'y kumakain. Inaabangan ang bawat bitaw ko ng mga jokes. Napansin na naman ito ni Cheska. Hay nako Francine, hangang-hanga sa'yo si Clint. Hindi maalis ang tingin sa'yo. Sabi ni Cheska matapos mapansin ng anak niya na panay tingin sa akin. Alam kong matindi na ang nararamdamang pagmamahal sa akin ni Francine matapos nung may nangyari sa amin. Lalo na't matinding ligaya pa ang naramdaman niya matapos maranasan ang bagay na iyon. Iniba ko ang usapan dahil ayokong mahalata ito ni Cheska. Mamaya sabay-sabay tayong maliligo sa dagat ha. Aantayin lang nating bumaba ang araw para hindi masyadong mainit. Ang sabi ko naman. Matapos kumain, nagpahinga lamang kami sa ilalim ng cottage. Gaya ng inaasahan ko, tumabi sa akin si Francine at umangkla ang kanyang braso sa kaliwang braso ko. Tinitignan ko ang reaksyon ni Cheska habang katabi ko ang kanyang anak. Isinandal pa ni Francine ang ulo niya sa balikat ko na waring naglalambing. Siguro kayo na talaga no? Natatakot pa kayong aminin eh. Pabirong tanong ni Cheska. Nakahanap ako ng pagkakataon na biruin si Cheska tungkol dito. Cheska, kung halimbawa bang kami na ni Francine, anong magiging reaksyon mo? Pabirong tanong ko naman kay Cheska habang kinuha ko ang isang kamay ni Francine at inilagay sa aking palad. Magkahawak na ang kamay namin nang nakangiting si Francine sa harapan mismo ng kanyang mami. Hay nako Clint, ano pa bang magagawa ko kung gusto ka na talaga ni Chinchin? Pero wag naman na muna sana kasi ang bata pa niya eh. Sagot ni Cheska na parang nalungkot nang makita niyang nagpapahawak na sa akin ng kamay ang dalagitan niyang anak. Hindi na ako bata, mami. Agad na sagot ni Francine sa kanyang mami. Aba, nangangatwiran na Clint. Ang sabi naman ni Cheska. Napangiti naman si Francine matapos makitang natatawa lang ang kanyang ina sa kanyang sinabi. Lalo pang humigpit ang hawak nito sa aking kamay. Hoy Chinchin, alam mo na ba yung mga pinagagagawa mo? Baka naman akala mo'y naglalaro ka pa ha? Sabi ni Cheska sa kanyang anak na nakikipag-holding hands pa din sa akin. Mami naman oh, kapag nag-holding hands ba, kami na agad? Pili ang sagot ni Francine. Aba Clint, ano ba talaga ang mga tinuro mo dyan at marunong nang sumagot? Dati bata lang yan eh. Natatawa si Cheska sa pagsagot ni Francine na halatang natutuwa sa kanyang anak. Natawa lang ako. Naisip ko tuloy, kung alam lang ni Cheska na mga tinuro ko sa kanyang anak, malamang masampal ako nito. Nagulat ako kay Francine dahil kahit anong sabihin ng mami niya, hindi pa rin ito binabawi ang kamay sa pagkakahawak ko. Malakas na ang loob niyang ipakita ito sa kanyang mami. Umamin na nga kayo, kayo na ba talaga? Pangungulit pa ni Cheska sa amin. Uy, hindi pa Cheska, binibiro ka lang namin eh. Sabi ko kay Cheska, sabay bitaw sa kamay ni Francine. Huwag kang maniwala kay Kuya Clint, mami. Sabi ni Francine sa kanyang ina na aking ikinagulat. Pasimple at unti-unti nang umaamin si Francine sa relasyon namin at idinadaan niya lang ito sa biro. Kinakabahan ako. Hoy Clint, sino ba paniniwalaan ko sa inyo? Nalilitong tanong ni Cheska. Tawa lang ang tanging naisagot ko kay Cheska. Kami na nga mami, ayaw pang maniwala nito. Ang sabi naman ni Francine, sinungaling itong anak mo Cheska. Ang sabi ko naman, bahala nga kayo sa buhay nyo, di kayo na, magbibihis na nga ako ng panligo. Sabi ni Cheska sabay tayo
at binitbit ang bag bago tumungo sa shower room sa may bandang dulo ng resort. Sumunod naman agad sa kanya ang batang si Raymart. Naiwan kaming dalawa ni Francine sa cottage. Napansin kong sumulyap agad si Francine sa inang naglalakad palayo. May kalayuan din ng dressing room sa lugar kung nasaan ang aming cottage, ngunit abot ito ng tanaw. Nang napansin kong hindi na namin halos matanaw si Cheska, sinamantala ko na ang pagkakataon para halikan ang labi ni Francine. "Namimiss na kita, Francine," sabi ko matapos kong siilin ng halik ang malambot na labi ni Francine. "Ako rin, kuya. Gusto ko ngang gumanon eh," sabi ni Francine habang nakatingin sa akin ang mapupungay niyang mga mata. Ang puti at ang ganda ng mukha ni Francine. Isama mo pa ang mapupulan niyang mga labi. Mukha pa lang yata ang nakikita ko, talagang nagiinit na ako. Sumulyap muli si Francine sa lugar kung nasaan ang shower room. Nang hindi niya nakita ang kanyang ina, agad niya akong hinalikang muli sa labi. "Kuya, paano natin gagawin yun? Nandyan si Mami," hinihingal na sabi ni Francine. Napansin kong hinihingal agad si Francine matapos ng maikling halikan namin. Hindi ako mapakali sa kakasulyap kung nasaan ang shower room. Nag-aalala kasi ako dahil baka biglang lumabas ang kanyang ina si Cheska at matanaw kaming magkalapit ang mga mukha namin. "Gustong gusto ko na rin, Francine. Hinihingal lang ako, diba? Init na ako sa'yo," ang sabi ko rito. Gusto kong iparamdam kay Francine na normal lang ang mag-init. Gusto kong masanay siya sa pag-usapan namin ang tungkol sa kainitan namin. "Kuya, init ba ang tawag doon?" Parang naiilang pang banggitin ni Francine ang salitang yun. "Oo, kapag parang gustong gusto mo nun at hinihingal ka na sa kasabikan, yun ang tawag doon." Sabi ko naman na parang normal lang ang salitang yun. "Kuya, paano nga tayo? Saan tayo?" tanong ni Francine. Napansin kong nagkukuyakoy si Francine habang pinaglalaruan ang kanyang mga daliri sa kamay. Tanda ito na hindi siya mapakali sa init na nararamdaman. Napakadali niyang mag-init. Sabik na rin ako dahil naranasan ko na rin kung gaano kaligaya habang kasama si Francine. Ngunit iba ang pagka-agresibo ni Francine. Higit na mapusok, higit na mainit. Kumbaga, mahina pa ang kontrol niya sa kanyang sarili. "Kuya, dun ba sa kwarto ng hotel gagawin natin yun habang naliligo sila Mami sa dagat?" Pagmumungkahi pa ni Francine, nahalatang nilalamon na ng init sa katawan. Nanunuyo na rin ang lalamunan ko sa nadaramang init dahil sa pagiging mapusok ni Francine. Gustong gusto ko ang kanyang pagiging agresibo dahil yun talaga ang gusto kong ituro sa kanya. Alam kong siya ang mapapangasawa ko, kung kaya't gusto ko na siya ang aking maging katuwang pagdating sa bagay na iyon. "Iniisip ko din yan, Francine. Ang galing mo, naisip mo rin ah," sabi ko sa kanya. Sabay angat ng kamay ko para mag-high five kami. Nag-high five kami habang nagtatawanan at tuwang-tuwa si Francine. "Wala na ako maisip na iba, kuya eh," sabi naman niya habang tumatawa. "Ano ka? Marami no. Mamayang gabi kapag madilim na at wala na mga tao, pwedeng dito mismo sa cottage o doon sa cottage na yun no, o sa shower room, diba? Sa kotse pwede rin," sabi ko naman kay Francine habang itinuturo ang isang cottage na nasa madilim na dulo ng resort. Sinasadya ko talagang imungkahi ang iba't ibang lugar kung saan namin pwedeng gawin ng bagay na iyon upang tignan ang kanyang magiging reaksyon at bilang parte na rin ng kanyang training. "Galing mo, kuya. Oo nga no, pwede rin dun, kuya oh," sabi ni Francine sabay turo sa isang pang-isdang bangka na nakaparada sa baybayin mismo ng dagat. "Oo nga no, o diba? Marami palang lugar na pwede nating pwestuhan," ang sabi ko kay Francine. Alas 5 na ng hapon at makulimlim na ang kapaligiran. Marami pa sana akong gustong sabihin kay Francine, ngunit natanaw ko na ang mag-inang lumabas ng shower room at papalapit na sa cottage kung nasaan kami ni Francine. Napaka-sexy ni Cheska sa kanyang suot, pati mga kalalakihan sa mga dinadaanan niyang cottage ay halos lumuwa ang mata sa ganda ng katawan ni Cheska habang naglalakad. Nakatupis ito na kulay pula na may beach anklet pa sa binti.
Natigilan din ako matapos ko siyang makitang papalapit sa amin ni Francine. Cheska, sigurado bang sa'yo nang galing itong dalawang to? Sabi ko habang itinutukoy ang dalawa niyang anak. Maaga pa, Clint. Wala munang ganyanan. Mabilis na sagot ni Cheska sa aking biro. Ngayon lang kasi kita nakitang ganyan ka-sexy. Ang sabi ko naman, ngayon lang? Sigurado ka ba dyan, Clint? Makahulugan at mapanuksong sagot ni Cheska na nagpakaba sa akin. Ngumiti lang ako at umiwas ng magsalita dahil baka makalata si Francine sa closeness namin ng kanyang mami. O Clint, hindi pa ba kayo magpapalit ng panligo? Tara na sa dagat, wala ng araw, pwede na tayong maligo. Sabi ni Cheska habang bitbit pa ang bag ng damit niya. Oo nga, dadalhin ko muna ang mga gamit natin sa kwarto sa hotel para wala na tayong babantayan dito at para lahat tayo nasa dagat. Ang sabi ko naman, oo nga tama, sige, pakidala na din tong mga gamit ko ha, yung iba nasa kotse mo pa eh. Sabi ni Cheska, sabay abot sa akin ang bag na naglalaman ng mga baon niyang damit. Kuya, sama ko sa kwarto, gusto ko makita eh, doon na rin ako magbibihis. Sabat naman ni Francine. Tumingin ako kay Cheska matapos magsalita si Francine. Okay sige, bilisan nyo ha hanggat maliwanag pa. Aantayin namin kayo sa dagat. Sagot naman ni Cheska. O sige, dadalhin ko na yung kotse para isang balikan na lang. Ang dami kasi nating dala. Sabi ko pa habang papalakad papunta sa dagat sina Cheska at Raymart. Nagkatinginan kami saglit ni Francine at bahagyang nagtawanan. Alam na namin ang nasa isip ng isa't isa. Nagmamadali kaming sumakay ng kotse, nagyakap pa kami at sandaling naghalikan bago ko paandarin ang kotse patungo sa parking area sa tapat mismo ng hotel sa loob ng resort. Bit-bit tayo kahit ilang bag lang, tara na bilis, sabi ko pa kay Francine habang nagmamadali itong bumaba ng kotse. Dala ko na ang susi ng kwarto na may keychain na may nakalagay na numerong 303 na kinuha ko kanina pa. Dumiretso kami sa hagdan sa gilid ng labi, paakyat sa 3rd floor kung saan ang aming silid. Halos hindi ko maipasok ang susi sa susian ng pinto dahil sa panginginig ng kamay ko sa kasabikan. Rinig ko din ang madalas na pagbuntong hininga ni Francine habang nasa aking likuran na may bitbit pang bag. Malamig na ang aircon ng kwarto ng akin itong buksan. Maganda ang silid na may 2 kamang pangdalawahan. May malaking lampshade sa pagitan nito at may mahabang sofa sa gilid. May flat screen TV din na nakasabit sa dingding sa tapat mismo ng 2 kama. May sliding door na gawa sa salamin sa kabilang gilid, patungo naman sa terrace na nakatapat mismo sa view ng beach. Hindi mo na pinansin ni Francine ang ganda ng aming silid. Sa halip ay agad niyang ibinagsak ang dalang bag sa sahig at yumakap sa akin. Kapwa kami hinihingal nang halikan namin sa labi ang isa't isa. Naisipan ko pang balikan ang pinto upang siguraduhin nakalak ito. Nagmamadali din ako lumabas ng teres upang tanawin sana ang mag-inang naliligo sa dagat. Ngunit natatabingan ng mga puno ng niyog ang view ng mga naliligo sa dagat kung kaya't hindi ko rin sila natanaw. Nagmamadali kong binalikan si Francine habang aktong inihahanda na ang sarili. Hinata ko agad siya sa kama. Nagmamadaling gumalaw si Francine sa paghahanda niya. Kitang-kita ko ang kasabikan sa mukha ng napakagandang babae sa kama. Panay lunok nito habang inaabangan ang aking paghahanda. Kuya, halika na. Sabik na sabi ni Francine habang naghihintay sa gagawin ko. Agad ako lumapit sa kama. Sinalubong naman agad ako ni Francine na umupo sa gilid ng kama. At doon, ginawa niya ang bagay na talaga namang magugustuhan ko. Grabe ka, Francine. Namiss ko naman yung ginagawa mong yan. Ang init, sabi ko kay Francine habang ginagawa niya na ang bagay na iyon sa akin. Lalo pang pinagbuti ni Francine ang ginagawa niya. Kaya naman, talagang tuwang-tuwa ang aking kalooban. Francine, tama na. Halika na. Ako naman, sabi ko habang nanginginig ang aking boses. Agad na humiga si Francine at sinunod ang aking utos. Ginawa ko rin ang bagay na talaga namang kanya ring magugustuhan. Siyempre, ginawa niya iyon sa akin kaya gagawin ko rin sa kanya at tinitiyak ko
na masigit pa sa ligayang naramdaman ko ang mararamdaman niya. Kitang-kita ko sa mukha ni Francine na talaga namang gustong-gusto ang ginagawa ko sa kanya. Naroong napapapikit pa ito at napapahawak sa bedsheet ng kama. Nang matapos ko iyong gawin sa kanya, agad naman akong pumuesto para gawin na namin ang bagay na iyon. Sobrang sabik na sabik at uhaw na uhaw kaming dalawa. Kaya naman, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Hindi mapigilan ni Francine ang makapaglabas ng ingay sa kanyang lalamunan dahil sa nagaganap sa amin. Grabe talaga si Francine. Napakahilig na niya. Sabik na sabik ang kanyang itsura. Pinagbuti ko ang ginagawa ko at ilang sandali lang, tagumpay naming narating ang dulo. Halos nagkasugat-sugat ang aking mga braso dahil sa tindi ng pagkakakapit ni Francine doon nang malapit na niyang marating ang dulo. Parehas kaming pawisan at tupaypay kahit na malamig ang aircon. Tumatagaktak talaga ang aming mga pawis dahil na rin sa pagod na aming natamo. Pero okay lang ang naramdamang pagod. At least narating namin ang dulo. Matapos pansamantalang nawala ang init sa aming katawan, tsaka lang namin naalala ang mag-inang nag-iintay sa amin sa dagat. Halos mag-aalas 6 na at papadilim na sa labas ng maalala naming may nag-aantay pala sa amin. Kuya, magbihis ka na pala ng panligo mo. Inaantay na pala tayo nila mami doon. Bilisan mo kuya. Natatarantang sabi ni Francine. Oo nga, bilisan mo din, grabe, nawala na sa isip ko. Sabi ko naman habang nagmamadali na mag-ayos ng aking sarili. Ako rin kuya nawala sa isip ko, patay tayo nito. Ang sabi pa ni Francine. Lalo kaming nataranta ni Francine nang biglang may nag-doorbell sa pintuan. Nagkatinginan kami ni Francine. Kitang-kita kong namutla siya dahil sa kaba. Ako man ay natigilan rin nang marinig ko ang doorbell mula sa pintuan. Halos malaglag ang puso ko sa kaba habang natataranta kami ni Francine sa pagsusuot ng kanya-kanya naming mga gamit. Agad na tumakbo si Francine sa banyo, dala ang bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Nang maisuot ko na ang t-shirt ko, dahan-dahan ako lumapit sa pinto upang ito'y buksan. Huminga muna ako ng malalim bago ko pinihit ang doorknob ng pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan. Laking gulat ko nang makita ko ang bellboy ng hotel na may dalang dalawang tuwalya na may mga sabon at shampoo sa ibabaw. Sir, family room po yung kwarto nyo kaya may additional na 2 towel at sabon. Thank you po sir. Sabi pa ng lalaki habang inaabot sa akin ang dalang mga tuwalya at sabon. Napahawak ako sa noo ko matapos akong kabahan ng todo. Nagmamadali ako nagpalit ng damit na panligo. Lumabas na si Francine sa banyo na nakasuot ng napakaigising short at nakamasikip na sleeve na blouse. Litaw na litaw ang makikinis at mahaba niyang mga binti sa kanyang kasuotan. Nakatali pa ang buhok niya sa likod na lalong nagpatingkad sa kaputian at kagandahan ng mukha nito. Matapos kong hagurin ng tingin ng buong katawan ni Francine, patakbo na kaming lumabas ng pinto at bumaba na ng hotel. Wala pang ang halos 3 minuto ay pumaparada ng muli ang kotse ko sa ilalim ng punong malapit sa aming cottage. Nagmamadali kaming lumabas ng kotse ni Francine at naglakad ng mabilis patungo sa tabing dagat kung saan natano ko si Cheska na nakatingin sa amin habang nakapamewang. Hay nako, ano bang ginawa niyong dalawa? Bakit ang tagal niyo? Sabi ni Cheska na nakasimangot. Naku Cheska, naiwan ko pa yung susi ng kwarto sa mesa dyan sa cottage kaya binalikan ko pa. Pagsisinungaling ko kay Cheska. Ganun ba? Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo eh. Sagot naman ni Cheska. Oo nga mami, hinanap pa namin sa loob ng kotse yung susi kaya natagalan pa kami. Yun pala nandyan lang sa cottage, naiwan ni kuya. Dagdag pang pagsisinungaling ni Francine sa kanyang mami. Wala kaming pinag-usapang palusot ni Francine, ngunit ang galing niyang bumakap sa aking naging pagsisinungaling. Dito na nagsisimula ang pagiging partners in crime namin ni Francine. Pasimpleng ngiti ang binigay ko sa kanya habang pasimple rin itong umiti sa akin. Naisip ko tuloy, mula ngayon, hindi lang basta kami magkasundo sa bagay na yun, kundi
Naging partners in crime ko pa ang pinakamamahal kong si Francine.